First-time voter man sa darating na May 2025 midterm local at national election, alam na ng estudyanteng si Emil kung sino-sino ang kanyang mga iboboto. First na quality, dapat may integridad sila. Kasi dapat honest sila, may transparency, ethical, and yung pulso nila, it's for the people, not for personal gain. Dapat competent yung mga kandidato natin para masabi talaga natin na deserving nila. Ang mga estudyante ring sina Katrina, Sian at Dexter nakapagdesisyon na rin kung sino-sino ang kanilang mga iboboto. Ang hinahanap kong quality sa mga tumatakbo sa election ay ang may transparency at accountability at ang may mga alam sa batas. Siyempre pagod na tayo sa mga trapo, ganyan. As I've mentioned earlier, sana ang maihalal ngayon ay pro-people talaga. Kasi ang mga candidates natin, parang aware naman sila na ang papag-servan talaga nila ay ang people at ang estado ng Pilipinas. Personally, ang inasahan ko lang naman ay dapat yung mga kandidato ay more, tawag dito, walang foul play, yung hindi sila magsisinungaling, like the truth, ilalabas lang nila yung katotohanan. Ilan lamang sina Katrina, Sian, Dexter at Emil sa bilang ng mga kabataang boboto sa darating na halalan. Katunayan, mga millennials at Gen Z ngayon ang may pinakamalaking bilang ng mga botante. Aabot sa 63% ang bilang nila mula sa higit 75 milyong registered voters sa darating na halalan batay sa datos ng COMELEC. 29.94 million dito ay mga millennials o ang mga ipinanganak mula 1981 hanggang 1996. 21.97 million naman ang bilang ng mga Generation Z o Gen Z na pinanganak mula 1997 hanggang 2007. Sa Baguio City, 44,000 naman ang bilang ng mga kabataang botante at hawak nila ang humigit kumulang 30-40% ng boto sa lungsod. Ayon sa political analyst na si University of the Philippines Baguio Assistant Professor Karin Bangsoy, mayroong kakaibang katangian ang mga Gen Z at Millennials sa pagpili ng mga ihahalal kumpara sa mga ibang mga henerasyon ng mga botante. They are the ones who are able to give new perspectives and new insights on certain issues. So, for the longest time, if you look at, for example, just at the age ranges of the politicians that we elect for higher office, talagang they're from different generations already. And so, but the context keeps changing. The social context ng bansa natin keeps changing. And so, baka may mga issue na hindi nila naiintindihan na kailangang ipalabas, no, na kailangang makilahok ang kabataan para makita ng mga nahahalal na politiko. Dagdag pa ni Bangsoy, malaki ang mga mayaambag umano ng kabataan sa pagpili ng mga tamang ihahalal na leader sa pamamagitan ng masinsinang pagkilatis ng mga tatakbo kaysa sa pagpili ng kung sino lamang ang sikat. Obviously, this needs to change. I think that we also need to change people's perception of what it means to engage politically, no, beyond of course syempre staying informed, making sure na yung mga pinaniwalaan natin sa online ay hindi lang basta-basta masabi-sabi or rumors or fake news. Hamon naman ng mga kabataan sa mga tumatakbong kandidato magkaroon ng malinaw na plataporma para sa mga pangunahing problemang kinakaharap ng bansa. Yung mga presyo ng bilihin talaga taas. Yung itlog nga 10 pesos na ngayon. Noon 6 pesos lang siya. So that's very very alarming kasi since maraming mga Pilipino ang nasa poverty line pa rin or below poverty line, nahihirapan sila magtaguyod ng day-to-day life. Ang una dapat unahin na problema ay yung issue sa press freedom. Kasi sa press freedom, parang nandun na yung way natin para makapaggawa ng counter-narrative sa kasalukuyang pinapakalat ng Estado. Marami tayong kabataan na out of school youth, ganyan, or marami yung mismong education sector natin underfunded. Kulang tayo sa mga classrooms, kulang tayo sa mga materials for teaching, for reading, for studying, kulang tayo ng spaces actually.
Dagdag pa ni Bang Soy, hindi lang dapat makilahok ang mga kabataan sa politika tuwing halalan, kundi dapat patuloy silang makialam at maging mapanuri sa mga nangyayari sa bansa. Staying informed, making sure na yung mga pinaniwalaan natin sa online ay hindi lang basta-basta masabi-sabi or rumors or fake news. I think that in itself is already a big job ngayon, lalo na ngayon na ang daming AI or disinformation, misinformation going around. So I think staying informed and staying informed about current issues in a good way is one way that we can still get informed. And another way also is that we need to be aware of the issues that are happening around us. No, so hindi lang national but also local. No, kailangan din bigyan natin ng pansin yung importance ng local issues. Kasi minsan itsapwera natin ito sa politics na local lang naman, yung power ay nasa presidente or yung power ay nasa Senate. When in fact, karamihan ng mga issues na talagang may effect sa buhay ng tao ay bunga ng local politics. Pero sa kabila nito, posibleng makaapekto pa rin sa resulta ng halalan ang block voting at mga paninindigan ng mga botante. Kaya sa nalalabing higit 1 buwan bago ang halalan, magandang panahon daw ito para pag-aralan at kilatisin ang mga ihahalal na opisyal na uupo sa mga susunod na taon. Adrian Briggs Lazaro, RNG News.